Buhay pa rin ni Uzi. Kaya pag-aralan natin ito yung buhay ni Uzi, yung nangyari sa kanya. Kaya ang background natin dyan, yung si Uzi sa Egypt, yun ang background natin. Ang kaapat na ito na account ni Uzi. Kaya malapit na natin matapos itong aklat ng Henesis. Makita natin dyan yung sa simula ng ating pag-aaral, yung ating pinag-aralan, yung doon sa Henesis o yung lumang tipan na mga kwento kung ano ang nangyayari. Kaya palay. Oh, diba? Matapos natin ngayon itong aklat ni Henesis. Kasi 50 chapters ata itong Henesis. Kaya nandito na po tayo sa ikaba-apat na bahagi sa buhay ni Jose doon sa Ehipto. Kaya ihati-hatiin natin itong kanyang buhay sa tatlong bahagi. Yung siya ang naging paborito na anak, yung kanyang ama na si Jacob. Kasi siya ang talagang mahal na mahal niya, kaya nagagalit yung kanyang mga kapatid. Sa 12 sila. Kaya binigyan pa niya ng yung robo, yung damit. Yung isang ano mo yan, pangsapaw sa damit mo para sa taglamig yan. Iba't ibang kulay. Kaya nainggit tuloy ang kanyang mga kapatid. At wala siyang ginagawa kung di nasa bahay lang siya. Kasi prinsipe nga siya eh. Kaya si Jacob ang minsan parang nakulangan din eh. Dahil dapat sa mga anak mo, wala kang minamahal, kundi pantay-pantay sila. Dahil ang inggit talaga darating. Kaya itong nangyari kay Yossi. Hmm. Ito si Jacob at si Yossi. Mahal na mahal talaga. Tatlong bahagi ito. Ang pangalawa, siya ang talagang marami siyang naranasan na mga pagdurusa. Pero talagang pinagtyagaan niya ito o talagang tiniis niya. Dahil ito ang talagang plano ng Diyos sa kanya nung doon sa bahay ni Putipar. At saka nilagay siya ni Putipar sa kulungan o sa bilangguan. Dahil inakusahan siya na halayin niya yung asawa ni Putipar. Kaya doon sa bumagsak sa kulungan. At yung pangatlo na bahagi, yung paggabay sa kanya ng Panginoon at yung kapangyarihan niya na mahulaan yung panaginip ni Haring Parao at kung ano ang kanyang sinabi rito na sa loob ng 7 taon na tagutom at ang mangyayari sa susunod na mga panahon. Kaya may 7 taong tagutom at may 7 taong sagana ayon sa pinag-aralan natin nung nakaraang pag-aaral. Kaya naging pangalawa siya na tao sa buong kaharian. Kala mo yan? Right hand siya ni Haring Parao at ginawa siyang unang ministro at naging gobernador pa sa lupain ng Ehipto. Yun ang pinagpala sa kanya ng Panginoon. Provident, sovereign. Kaya yun ang binigay sa kanya. Dahil sa ginawa niya, ang nangyari sa kanya. Hmm. Kaya ito, yung nagalit ang kanya mga kapatid. Dahil talagang may mahal na anak si Jacob. Kaya pinag-isahan nila na patayin. Ngunit sabi ng panganay na anak ni Jacob na si Simeon, niya huwag na lang. Ibinta na lang natin siya. Kaya ito bininta siya sa mga taga-Midianites o Ismailites. O yan nangyari. Pinagati-hatian nilang pira. Kaya si Jose bininta nila. Kaya makita natin dyan, siyang pangalawang kamay. O makita natin yung kanya mga kapatid
na pumunta sa Ehipto para sa pagkain dahil may tagutom na nangyayari. At nakita ni Jose dito yung kanyang mga kapatid na naging mabuti sila at totoo na tao. At kailangan nila talaga na tulungan. Nakita ni Jose. Kaya sinabi niya sa kanya, nakita niya at talagang biso-biso sila. Kada isa, saka nag-usap sila ng matagal. Kita mo, ang ugali ni Jose, hindi siya nagtanim ng galit dahil sa ginawa sa kanya. Ang nangyari ngayon, talagang inasikaso niya ang kanyang mga kapatid. Ngayon, babalik tayo doon sa ating pinag-aralan, yung doon sa palasyo ni Haring Parao. Ay makikita natin dito ang mabigat na mga kalagayan ni Jose na kung saan siya ay naging pangalawang tao, diba? Sa buong Ehipto at naging kanang kamay, naging gobernador at naging unang ministro. Kaya ito ang nangyari sa kanya. Sa panahon ng tagutom, ito ang kanyang abiso sa kay Haring Parao. Sabi niya sa 7 taong nasagana ay mag-imbak tayo ng marami para matugunan natin ang 7 taon na tagutom. Iyon ang advice ni Jose sa kay Haring Parao. Kaya ang ginawa nila, yun, nag-imbak sila ng pagkain. Marami silang tinanim na mga dapat nilang kainin. Kaya, o yan, may mga budiga. Lahat ng lugar sa Ehipto na mga malaking syudad, pinag-imbakan nila ayon sa kwento. Kasi ang kwento natin mula sa chapter 45 ng Henesis hanggang 50 na kabanata. Kaya iyon ang mga nangyayari. O paghahanda sa 7 taon na tagutom. Kaya ang ating pag-aralan, chapter 45, verse 16, hanggang chapter 50, verse 26. Yan ang kabuuan ng aklat ng Henesis. Ang makukuha natin dito na pag-aaral, yung pagbigay ng Diyos ng patnubay, lalo na sa pamamahay ni Jacob. At sila, para ito ay ma-preserve yung seed line, di ba? Yung binhi ng babae na pinag-aralan natin. Ito ang mga kwento na kailangan yung binhi ng babae na walang iba kunding ating Panginoong Hesus ay ma-preserve at darating sa takdang panahon. Kaya ito ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan kay Jose na isa sa anak ni Jacob, maalagaan ito. Itong binhi na kung saan kasama sila doon sa Ehipto. Excuse me ba? Ang mapag-aralan natin dito ay makikita natin sa Ehipto na kung paano kung paano mapangalagaan ng Ehipto ang pamilya ni Jacob. At doon sila dinala sa isang magandang lugar, the best part of Egypt, yung Goshen na tinatawag, lupain ng Goshen. Doon sila nilagay ni Haring Parao. Itong Goshen, lupa ng Goshen sa Ehipto. Kita nyo, makikita nyo maraming tanim. Dahil maganda ang lupa dito. At saka maraming produkto dito. Dahil fertile soil sa. At saka may tubig. Sa tabi ito ng na Nile River o ilog ng Nile. Ang lugar nito ng Goshen. Kaya sagana sa tubig. Yung mga hayop, makiinom sila. Yung mga halaman, nakita nyo dyan, berde na berde at malago.
Dito sila nilagay ng Haring Parao. Ayon din sa panukala mula kay Jose. At plano rin yan ng Diyos. Dito nakatira ang sambahayan ni Jacob. Itong mga mga paglakbay nila, yung mga nangyayari sa daan na nakita ni Jacob pala ng kanyang anak na akala niya patay na, ay buhay at naging unang ministro pa ng Ehipto. Kaya emosyonal yung travel nila eh. Kasi ang pagkaakala niya, patay na ito si Susi. Ayon sa mga kapatid niya na nilapa ng mababangis na hayop. Pero nabalitaan niya pala na si Jose ay naging unang ministro pa ng Ehipto. Kaya kung makita natin dito ang kaalaman ni Jose, ito ay galing sa Panginoon. Yung kaalaman niya kung paano niya matugunan yung mga sagana na 7 taon at yung tagutom na 7 taon. Kaya sa kanyang pamamalakad ay naging matagumpay. Oh. At si Parao na ngayon ang may-ari ng kabuuhan ng mga lupain ng Ehipto. Kasi ang iba hindi pa naman niya sakop. Ngunit dahil sa pamamagitan ni Jose na magaling nakatiwala, ang lupain na iba ay nabili ni Haring Parao. Kaya siya ang pinakamayaman. Yan ang kaalaman ni Jose. Pero iyan ay mula sa Panginoon. Makita natin dito, mapag-aralan na ang pagbasbas ni Jacob sa kanyang mga anak ay doon magpatuloy itong binhi sa pamamagitan ni Judah. Si Judah, ito si Jacob ito, yung pangalan niya na pinalitan. Si Jacob na ang tawag sa kanya, Judah o si Judah. Kaya si Jose sa pamamahay ni Judah. Kaya doon lalabas na magpatuloy ito ang binhi na hinihintay sa bagong tipan. Ito na mangyari sa ating Panginoong Hesus. O sabi niya. Dahil sabi niya ang Diyos ay nakayusi. O. Kaya may tiwala din si Judah, yung o si Jacob, at saka si Jose may tiwala din dahil, di ba, na naginip siya. Nasabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Maging kasama mo ako. Kaya yan ang nangyayari sa kanya. Naging magandang kalagayan niya, naging makapangyarihan siya dahil para mapangalagaan yung binhi. Kaya binasbasan si Jose at talagang sumunod o sumama ang Diyos sa kanya. But God was with Joseph. Kaya kung ating balikan yung mga nangyayari nung unang pagkwento natin, itong mga kwentuhan natin. Na si Jose ang mahal na anak ni Jacob. O si Jacob kasi prinsipe ang pagtukoy sa kanya doon sa nangyari sa talata 37 mula kabanata 37 talata 1 hanggang 36 yung mahal na mahal niya ito si Jose. Yung kanyang panaginip, nakita doon na siya ang mamumuno sa kanyang 11 kapatid. Yun ang sinabi niya sa kanyang mga kapatid na siya ang mamumuno. Saka kaya nagalit yung kanyang mga kapatid. Kaya nagtanim ng galit dahil doon sa kanyang kayabangan na sinabi niya, ako ang susundin ninyo. Dahil iyan ang aking panaginip. At totoo naman, tama, na sabi ng Panginoon, sa pamamagitan niya, lalabas yung binhi. Kaya galit na galit yung kanyang kapatid sa ating pag-aaral, di ba? Bininta pa nga siya. Kaya ito, bininta siya sa Egypt. Dahil sa kanyang yabang, na paborito siya na anak ng kanyang ama, at nakikita ng kanyang mga kapatid, yan nangyari. Pinagkasayan na lang napatayin, pero ang nangyari, bininta nila. Preview ito sa ating pag-aaral.
O siya ang matiisin, no? Matiisin na talagang pinagtiisan niya kung ano ang nangyari sa kanya. O, pinagkaisahan siya ng kanyang kapatid. O, at saka doon sa kay Potiphar. O, inilagay siya doon sa kulungan dahil pinagbintangan siya doon sa asawa ni Potiphar. O, kaya doon sa bahay ni Potiphar, yun nakikita diyan na may ginawa siyang katiwala. Pero talaga sabi ni Harry Potiphar, ikaw ang mamahala lahat sa bahay nito. Kaya maliban doon sa asawa niya, yan ang pinag-usapan natin dati. Kaya makikita natin na ang asawa ni Potiphar, doon sa picture na pinakita ko, sumisilip ng lihim kay Jose dahil may pagnanasa siya. Kaya ang nangyayari, hindi sa ginalaw ni Jose, kundi sumigaw siya. Tinanggal ang damit ni Jose at sabi doon sa mga gwardya na halayin si Jose. Kaya nilagay ni Potiphar si Jose doon sa kulungan. Oh, kaya yan o ginawa siyang katiwala. O yung asawa ni Potiphar, may pagnanasa kay Jose. Oh, gusto-gusto niya si Jose kasi nakita ni Potiphar na magaling mamahala doon si Jose. Hmm. Kaya kinulong siya, yan ang nangyari sa kanya. Dahil pinagbintangan siya na halayin yung asawa ni Potiphar. O siya ang talagang ginabayan ng Panginoon. Doon sa ito lang sa chapter 41 hanggang chapter 50. Ginabayan siya ng Panginoon dahil sa kanya lalabas ang binhi na walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Kaya talagang pinuri siya at ang lahat ng mga lupain ay nakuha niya dahil ibininta ng iba yung mga lupain nila dahil tagutom. Sa mga panahon na yon, ang Ehipto lamang ang mayaman at may kakayahan. Kaya yung ibang mga lupain na ibinta sa kay Haring Parao. Kaya lalong yumaman si Haring Parao. O nakita niya kanyang mga kapatid na dahil sa tagutom, nabalitaan nila na sa Ehipto ay maraming pagkain. Kaya pumunta sila sa Ehipto. Di ba nung unang punta nila, hindi nila nakilala si Jose? Pero kilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Pero hindi siya nagpakilala. Dahil may mga bagay na dapat ni Jose malaman kung talaga nagbago na itong kanyang mga kapatid. Dahil mayroon pa siyang agam-agam na hindi ito sila nagbabago. No? Kaya hindi siya nagpakilala. O, nang huli, doon sa chapter 45 na, nagpakilala na siya sa kanya mga kapatid. Dahil may mga usapan sila na sabi niya sa pagbalik nyo, dalhin yung bunsong kapatid na si Benjamin. O, yun ang pinatunayan. Ayaw sana ni Jacob ipadala, subalit mapilit yung mga kapatid na dapat madala. Kaya dinala nila. Doon napatunayan ni Jose na nagbago na sila. Kaya sinabi niya na ako ang kapatid nyo. Wala ka masyadong Hmm. pera. Ngayon, wala ka pa rin masyadong pera, pero hindi ka na nakapokus sa material things. Oo nga eh. Hindi material. Dapat yan, spiritual things ang dapat yan. Kaya yung pasambahayan ni Jacob ay lumipat doon sa Ehipto. Oh. Dahil nakilala nila si Jose. At alam ni Parao na iyon ang mga kapatid ni Jose. Kaya si Parao nagbigay sa kanila ng lupain yung pinakamaganda lupa doon sa Ehipto, yung Gosen. Kaya mabasa natin dyan sa chapter 46, verse 1 hanggang chapter 50, verse 26. Yun ang kabuuan yan. Oh. Pinapakita dito ng Diyos ang kanyang paggabay sa kayusi. Dahil may plano ang Diyos sa kanya. Kaya alam din mo siya na ginagamit siya ng ating Panginoon. Kaya sa Kabanata 45, mula sa talata 5 hanggang 8, ang Diyos ang nagpadala para mapangalagaan yung mga natitira sa mundo. Ang ibig sabihin dito, sa pamamagitan ni Jose, gabayan siya ng Diyos para yung uh, mga huling
katauhan ng mga Israel hanggang sa buong mundo ay mapreserba. Iyon ang ating Panginoon ang tinutukoy dito. Para lahat na tao, di ba, pinatawad niya nang siya ipako sa cross. Kaya ang Panginoon dito ang tinutukoy sa pamamagitan ni Joseph. Pinapakita ng Diyos ang kanyang paggabay. Sa Henesis Kabanata 50, talata 20, ang sinasabi dito, sabi niya, ang kasamaan ay laban sa akin. Ngunit ang Diyos ay para sa akin at ako'y ginawa niya na talagang inalagaan siya. Oh, sabi niya, ang kasamaan ay laban sa akin, pero ang Diyos ay para sa aking kabutihan. Iyon ang sabi ni Jose. Dahil ang nangyari ka sa kanya, yung pinagbintangan siya, bininta sa kanya ng mga kapatid niya, o evil yun, yung mga nangyari. Saka yung pinagbintangan siya ng asawa ni Haring Putipar, at saka yung ikinulong siya. Kaya mga masama ang nangyayari sa kanya. Pero sabi niya, nandyan ang Panginoon, nandyan ang Diyos para sa aking kabutihan. Alam niya eh. Kaya sabi niya, ang sovereignty of God. Oh. Alam naman natin. Oh, ang God is omnipotent, makapangyarihan. Ang Diyos ay omniscient. Alam niya kung ano mangyayari. Walang tinatago sa kanya. Omniscient siya. Alam niya ang iniisip ng tao. At ang Diyos ay nasa lahat na dako. Omnipresent. Kaya alam niya kung ano ang nangyayari sa kayusi. Kaya dahil ang plano niya kayusi ay doon manggaling ang binhi ng babae na walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito si Jose, ginabayan niya. Yung paggabay niya kay Jose, uh, bagamat maraming nangyayari na masama, nandoon pa rin ang kabutihan na natanggap ni Jose. Ito ng Israel, pumunta na sa Ehipto. Kasi sabi niya rin pala, dalhin mo na ang iyong mga sambahayan dito at bigyan ko sila ng lupain dito sa Goshen, yung magandang lupain sa Ehipto. Ito na ang sinasabi at ang lugar na kung saan ang pamamahay o ang pamilya ni Jose ay doon natitira sa Egypt o sa chapter 45 verse 16 to 28 o yung si Jacob o yung tatay niya at ang kanyang sambahayan ay doon natitira sa Ehipto. Dahil yan ang bigay ni Haring Parao. Dahil nakikita niya ang pamamalakad ni Jose na magaling at lalong yumaman dahil ang ibang lupain sa paligid ng Ehipto ay nasa kay Haring Parao na. Kaya ito ang kagandang loob ni Haring Parao. Yung kanyang sinagip niya yung kanyang yung mga pamamahay ni Jacob, yung hospitality niya. Niya dito na kayo tumira sa aking lupain. Kaya ang si Haring Parao at ang kanyang mga opisyal ay natuwa. Sa plano ni Haring Parao, natuwa siya na iyong sambahayan o yung mga pamilya ni Jose ay doon na ma-relocate o doon na titira sa Ehipto. Kaya tuwan-tuwa yung mga opisyal. Sabi niya, dalhin mo yung ama mo at ang iyong buong pamilya balik sa akin. Yan ang sabi ni Parao, yung kanyang pagka-hospitality. Pero ayon din sa Panginoon yan. Kagustuhan niya ng Panginoon na gano'n ang maging senaryo. Tapos sabi niya, ang pinakamagandang lupa dito sa Ehipto ay maging kanila. At sila ay masaya yung katabaan ng aking lupain. Yung Goshen, yung ano nga, doon nga na yung agricultural site ng Ehipto, doon sa Goshen. Hanggang sa ngayon, naging ano na yan, naging tourist spot. Kasi diyan nga dumadaan ang
ah, ah, Nile River. Kaya maraming tubig ang tanim. Kaya sentro ng agrikultura ang gusin maging hanggang sa ngayon sa Egypt. Kaya ito na ang Israel. Sabi ni Parao, dalhin mo na rito ang iyong ama at ang iyong mga kapatid, lahat ng pamilya mo. Kaya makababasa natin dyan sa Genesis, naka-plus dyan. Kaya dali mo mga hayop doon. Makita niyong damo, ang taba-taba ng damo. Kaya ibig sabihin, maganda sa mga hayop. At maganda rin magtanim ng mga trigo. Walang palay doon trigo ang tinatanim. At saka mga prutas, ubas, mga sangkis na ito, yung orange. Kasi export nila yan ng Egypt, yung mga bagay na ganyan. Yung provision ni Haring Parao, yung binigay niya. Binigyan niya ang lahat. Ang iba ay mga bagong damit. Yun ang kanyang parang ibinigay doon sa mga sambahayan. Pero everybody na nga lahat na binigyan niya. Iba, mga magandang damit, bago. Sa kay Benjamin, binigyan niya ng 300 shekels of silver. Pila kan, at limang pares ng damit. Kay Parao yan galing. 300 shekels, ano na yan, panahon na yan. Malaking pira na rin yan. Kaya ang ganti ni Jacob na sabi niya na si Jose ay buhay, ito na ngayon ang mga balita, ang ganti niya. Yung kanyang unang yung kanyang unang pagganti diyan, yung kanyang paniniwala na mali pala, nang kala niya si Jose ay patay na. Kaya yung kanyang unang sagot diyan ay mali yung kanyang sa pantaha o yung kanyang paniniwala. Ang pangalawa, yung espiritu ng kanilang ama na si Jacob ay naibalik. Yun. Ang ibig sabihin dito, yung kanyang pagluluksa dito dahil pagkaalam niya na patay na si Jose, ay naibalik yung kanyang parang buhay, yung kanyang damdamin na ibalik dahil sa kanyang balita na buhay si Jose. At saka ang Israel, sabi niya, alam ko na. Kasi itong Israel, itinawag din ito kay Jacob. Israel ang tawag sa kanya. Sabi niya, kumbinsido na ako o naniniwala na ako ng aking anak na si Jose ay talagang buhay. Kaya pupuntahan ko siya at makipagkita sa kanya bago ako mamatay. Yun ang sabi niya sa Genesis chapter 45 verse 26 to 28. Yun ang gustong mangyari ni Jacob o si Hoda na minsan tinawag din na Israel. Yan. Gusto ko makita si Jose dahil bago ako mamatay. Kaya yan na. Pumunta sila doon, sabi ni Yaring Parao, padalaan mo sila ng mga pagkain. At dito na sila tumira sa akin. Yan ang paro provision niya. Yung mga kapatid niya, may mga hayop na ibigay. Sabi nga, dito kayo titira sa aking lupain. Kaya si Parao nagbigay ng mga pagkain, pira at mga hayop. Yung 300 shekel pira binigay doon sa kay Benjamin at mga hayop. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi na magtiwala yung taga-Israel o yung sa kanya. Magtiwala. Ibalik ang kanilang tiwala kasi minsan nakakalimot din sila. Kaya sabi ng Panginoon, ibalik nyo ang inyong paniniwala at iyan ay tatanggapin ko. Sa 46,
verse 2 and 4. Kaya si Jacob ay talagang binalaan na hindi lang isa kundi palagi na huwag siyang pumunta doon sa Ehipto. Oh. Ngayon, makikita na din na ito ay nangyayari. Oh. Bagamat binalaan siya ng Diyos na huwag pumunta doon, nangyayari ito. Na doon na sila pinatira ni Haring Parao. Winaringan ng Panginoon. Pero siyempre may plano din ang Panginoon sa kanila. Kaya doon na sila tumira. Kaya yung mensahe ng Diyos sa Israel, so sa kay Jacob ito kay Judah, niya huwag kang matakot. Ito na. Na pumunta sa Ehipto. Sabi niya, dahil ikaw ay gawin kong dakilang bansa doon. Bagamat winarningan siya, pumayag ang Panginoon at may mensahe para sa kanila. Huwag kayong matakot. Dahil pag doon na kayo sa Egypt, gagawin na kitang malaking bansa. Yun ang kasi yung seedline na si Panginoong Hesus, lahat ng bansa ang sakop noon. Kaya yan ang sabi ng Diyos. Kaya sabi niya, pupunta ko sa Ehipto, kasama ka at siguruhin ko na ibalik mo ako ngayon o ibalik mo ako uli, sabi ni Jacob. Kaya ito ang promesa ng Diyos sa kanya. At sa pamamagitan ng kamay ni Jose, ipikit mo nga iyong mga mata. Dahil ang aking promesa sa inyo ay I will make you a great nation. Ito, malaking bansa. Kaya sabi niya, huwag kang matakot dahil nandyan ako sa iyo. Bagamat binalaan siya na huwag kang pumunta doon sa Egypto. Dahil sa plano at nangyari ito, sabi niya, huwag kang matakot. Dahil pagdating mo sa Egypto, gagawin ko kayong malaking bansa. Yun ang kasi yung seed of the woman, yun ang ibig sabihin doon na darating na doon sa lahi ni Jacob sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jose. Kaya ang relocation ng Israel doon sa kaganday kina Jacob doon sa Ehipto sa chapter 46 verses 1 to verses 5 to 27. Dito ng kanilang relocation. Kaya si Jacob pumunta sa Egypt at dinala niya lahat ng kanya mga ari-arian. Dahil doon na sila mag-relocate o bigyan na sila ng lupa doon Haring Parao. Kaya ang mga lahi ni Jacob ay inilista doon. Chapter 46 verse 8 to 27, nakalista lahat yung mga kamag-anak niya, yung mga pamilya niya. Doon sa Acts 7:14, sinasabi doon na 75 ang doon sa nakasama nila. Sa Septuagint version ng the Old Testament ay 75 din. Ito. Sa the Greek version ng Old Testament, ang 75, kaya ang 75 na tao papunta sa Egypt ay ang mga anak, yung mga apo, yung mga anak na babae, at yung mga apo na babae ni Jacob. Kaya dumating na sila sa Egypto. Kaya 75 lahat ayon sa Acts 7:14. Kung basahin natin yan. Kaya na umalis sila at naging sumubra sila ng 2 milyon sa bilang. Kaya sabi na, ang pagdami nila, sobra-sobra. Kaya mo, 75, naging 2 milyon sila doon sa Egypt. Kaya maraming taon nagyunugol nila doon, di ba? Nakikita nyo doon na
ginagawa sila doong alipin. Yung iba doon sa paggawa ng pyramid. Makikita natin yan doon sa The Ten Commandments na napanood natin. Kaya dumami ng dumami. Kaya ang Ehipto ay naging isang mapanganib na nasyon. O, talagang manlulupig. Lulupig yan. Pero sabi niya, sabi dito sa Panginoon, sabi niya, mag-alagad siya sa inyo at para kayo ay kanyang alagaan o nursing o pakainin ang buong Israel. Pero ginawa na silang alipin doon sa Ehipto. Pero sabi ng Panginoon, kahit na sila ay manlulupig, kayo ay alagaan pa rin. So, may ano diyan, may talagang layunin. Kaya sabi doon sa Acts mga gawa 7:14, itong sinabi, at nagsugo si Jose at pinaparoon sa kanya si Jacob na kanyang ama at ang lahat niyang kamag-anakan na 75 tao. Kaya tama yung sa Septuagint version at tama din yung sa Greek version na 75 tao ang dumating doon sa lupain ng Ehipto ayon sa mga gawa. No. Kaya ang pamilya ni Jacob doon na nanirahan sa Gosen. Ito ang sabi kanina. Yung nakita natin, yung maraming puno, berde na mga damo, at may mga punong kahoy. Makita sa chapter 46, verse 28, hanggang chapter 47, verse 12. Yan doon na sila na nanirahan. Si Jacob tsaka si Jose, nagpangita na doon kasi yun ang unang paniwala niya na mali pala na akala niya patay na. Ngayon, sabi niya buhay. Kaya gusto ko sa makita bago ako mamatay. Kaya nagkita na sila. Yung ama niya at saka si Jose at nagyakapan pa, embrace. Kaya mahal na mahal ang isa't isa at saka talagang uh, ma malungkot talaga na pagtatagpo. Kaya ang meeting nila o yung pagkikita nila sa pamamagitan ni Haring Parao saka si Jose, saka yung pati yung lima niyang kapatid. Five brothers, bakit five lang ito? Kaya si Jacob, talagang sinabi niya sa kay Haring Parao na sabi niya, yan ang aking anak na si Jose. Kaya si Jacob, binasbasan niya si Haring Parao para nagpapakita si Jacob na talagang nagre-respeto siya sa kapangyarihan ni Haring Parao. Kaya si Jose, sinuplayan sila ng pagkain. O, at mga provision o mga ano yan, mga gamit, mga araw-araw nila gagamitin sa kanilang pamamahay. Kaya si Jose na ngayon ang ulo ng pamilya. Natupad yung hula na siya ang, yung kanyang panaginip na siya ang mamuno sa kanyang mga sambahayan. Kaya ito na, nakita na nila. Binasbasan ni Jacob si Haring Parao dahil doon sa hospitality na pinakita na binigyan sila ng lupain, binigyan ng pagkain, pira, provision. Kaya ang ginawa ni Jacob, binasbasan niya si Haring Parao. O si Jacob binasbasan si Parao. O itong pamamalakad niyo si. Dahil sa kanyang magaling na pamamahala, ay biniyayaan sa ni Haring Parao. Chapter 47, verse 13 to 26. Yung lahat na uh, lupain na nabili na ni Haring Parao. Kasi sa pamamalakad ni Jose ito. Kaya yumaman lahat na lupain. Dahil tagutom, bininta na ng mga kapit lupain dyan sa ito ang kanilang mga lupa. Kaya lalong lumaki ang lupain ni Haring Parao. Oh.
At nakuha ni Jose lahat ang mga pira mula sa Egypt at saka sa Kanaan. Kasi mga Kanaan, ito mga Israelites nito, pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Kaya nakuha lahat ni Jose ang mga pira mula sa kalapit na lugar sa Egypto mismo, sa loob ng Egypto at sa Kanaan. Lahat nalikom ni Jose dahil sa kanyang magaling na pamamahala. Kaya ito si Jose, ang nagbarter sila. Yung kanilang mga hayop ay ipalitan ng mga trigo. Oh, yun ang kanyang ideya. Oh. Kaya sabi niya, sa parang paraan din ito sa pagbili. Kasi barter, pwede na, dati barter yung sa atin dito. Ginagamit din pala doon yan sa Egypt. Oh. Kaya yung lahat na, na bumibili ay nalagay dito sa ondidol o yung barter ito. Oh. Walang pira na involved ito. Kundi kung may lupain ka, ipalit mo dyan ang pagkain. Yun ang yung mga itatawag na dole dito. Barter yan ng mga hindi pira ang pinag-usapan, kundi mga gamit o mga ari-arian. Lupa o gano'n, hayop, palitan nila ng trigo. Kaya na bili lahat ni Jose ang lupain sa Ehipto para kay Haring Parao. Katiwala lang siya eh. Hindi niya pining angkinin ito, kundi ibinigay na lahat kay Haring Parao ang naibili niya na mga lupa. Barter ang nangyari. Walang pira dito. Kaya mga Egyptian, lahat sila ay bininta nila ang kanilang mga sakahan. O dahil sa gutom nga, na talagang matinding gutom sa kanila. Kaya ang lahat na lupain naging kay Haring Parao. Gutom eh, ano yung mga lupa yan kung mamatay ka sa gutom? Kaya ibinta na yan. Iyon ang patakaran. Yung mga filosofiya na mga tao doon na nagugutom. Kaya yon sabi niya, barter. O ano mo dito? Palitan ko ng trigo. O kung may lupain ka, pirmahan mo yan. Tituloy yata yan. Tapos may hawak pa si Jose na siguro ari-arian din ito ng mga lupain. Kaya yan ang nangyari. Lahat na lupain sa Ehipto napunta kay Haring Parao sa pamamagitan ng Joseph's wise stewardship sa kanyang talagang matalinong paghahawak o pamamahala. Matalinong katiwala si Jose. Dahil ang Diyos na sa kanya, nasa kanyang seed line. Tawag na. Makita natin ito. Oh. Si Jose ginawa na si Haring Paraon na may-ari ng lahat ng Egypto. Lahat na lupain nabili nila. Dahil tagutom. Lahat na pira nasa kay Parao. Lahat ng mga hayop nasa kanya. Lahat na lupain. At ang lahat ng mga tao ay naging alipin niya. Slave. Servants. Dahil tagutom nga eh. Kaya, siyempre, ikaw, mamatay ka sa gutom, magpaalipin ka na lang. Kaya yun ang nangyari. Lahat na lupain, lahat na pira, lahat ng mga hayop, lahat ng mga, kung ano-ano ang gamit ng mga tao, napunta lahat kay Haring Parao. Kaya si Jose lahat ang nag-asikaso nito. Yung mga sitwasyon, yung hati-hatiin nila, yung mga ani para sa mga tao ng Ehipto. At ang kanilang mga binhi sa kanilang lupain ay bali 1/5 pa pala magaling kay Haring Parao. At ang 4 na 5 parte ay para sa tao. Magandang hatian din. Parang nagsasaka na rin sila. 1/5 kay Parao,
Tapos 4/5 doon sa mapunta sa mga tao. Kaya may puso din to siya rin Parao. Pero sa pamagitan ni Jose yan, siya ang nag-asikaso niyan. Yung sharecrop situation, kung magkano ang ani mo, may bahagi ka. Oh, yung 4 na bahagi sa iyo. Yung isang panglima na bahagi sa kay Haring Parao. Hmm. Kaya yung ito ang sitwasyon ng mga taga-Israel. Kaya ang mga Israelita, doon na sila sa Egypt nanirahan. Kasi yon ang lupa na ibinigay ni Haring Parao, yung Goshen. At nagkaroon din sila ng mga ari-arian doon. Dahil sa kanila na yon eh. Binigay na. Kaya naging mabunga ang kanilang kabuhayan. At sila ay lumago. Alam mo, naging over 2 million na mula sa 75 na tao. Great in number. Over 2 million. Kaya yun ang lugar ng Goshen. Ito makita natin. Nile River, malapit sila. Makikita natin dyan. At itong Goshen para makita puno. Ngayon modern na ito eh. May mga building na. Pero ganun pa rin siya. Yung Nile River nito, yun ang umaagos na nagbibigay ng tubig sa mga tanim. Kaya makita mo mga damo. Mga damo. Yun ang lupa ng Goshen. Dito, yung galing may makakita natin dyan. Hmm. Yan, may mga building na. Yan, sa Egypt. Yun. Pero maraming puno. Mga trigo yan. Ano pa eh, trigo. Tsaka itong ilog ng Nile River na nagbibigay buhay sa mga tanim. Kaya ang Ehipto ay naging isang talagang banta sa ng tagutom. Ngunit ang Israel ay talagang talagang nagtagumpay sila dahil doon sa paghahanda na ginawa ni Jose. Simple lang ang nangyari. Bakit gano'n? Dahil itong Nile River, hindi ito natutuyo. Kaya itong ilog ng Nile ay talagang overflow pa sa kanila mga lupain. Kaya naging mataba ang mga lupa doon sa Central Africa kasi Central Africa sakop yan ng Nile River, mahaba yan. Mula sa Alexandria na sa Egypt, lulusot doon sa pinakapusod ng Africa o pinakapuso. Kaya naging uh, magandang lupa, mataba. At saka yung tubig sa lahat na mga lupain ay tumutubo sa kanilang mga tanim. Kasi ang tubig kailangan yan ang tanim. Kasi yan ang buhay ng tanim, yung tubig. Kaya naging mataba doon ang lugar na ibinigay ni Haring Parao sa kay Jacob o sa sambahayan ni Jose. Kaya nakapagpatubo sila, nakapagtanim sila ng mais na para kanilang kainin at mga hayop na makain nila. Dahil maraming damo at may tubig, iinom yung mga hayop. Kaya ang mais, tutubo talaga dyan. Kasi ang lupain dyan sa Egypt, parang sandy loamy. Yung buhangin sa buhagag, pero may kasamang lupa yan. Kaya ang term yan, sandy loamy, na maganda sa mais yan. At saka mga trigo. Kaya may tubig pa na sagana. Kaya napaglabanan nila ang tagutom dahil sa gabay din ng Panginoon. Yan ito na ngayon ang Anel River. Modern na yan. Lahat mo yan Nakikita mo dyan. Building yan Minsan dumadaan kami dito sa Suez Canal. Yan ang dyan, madaanan namin. Magmula kami sa Europe, punta kaming Asia, nung nagsisiman pa ako, dito kami dumadaan. Dito sa Nile River nito. Kalahin mo ang tubig na yan. Supplyan niya ang buong Egypt hanggang sa Central Africa.
Alam mo, ilang lugar yan. Dahil hindi umaapaw itong tubig, hindi natutuyo eh. Kahit tag-init, umaapaw ito. Kaya maganda sa mga tanim. Ang problema dito, maalon lang siya. O kaya makita mong alon dyan. Maalon sa gabi. Pag araw, siyempre, hindi mo maramdaman. Kaya ito ang pangako ni Jose ang sa paglibing sa kanyang ama na si Jacob na dalhin doon sa Kanaan. Dahil sa Egypt sila eh. Kaya dadalhin na doon, dahil dito na namatay si Jacob, dadalhin ang kanyang bangkay doon sa Kanaan, doon sa ilibing. Sa chapter 47, verse 27 to 31. Si Jacob ay nananahan sa Ehipto ng 17 taon at ang edad niya ay naging 140 taon. O doon siya namatay. Pero 17 years siya sa Egypt. Kaya si Jacob, yung 17 taon, nasa kasama niyang kanyang paboritong anak, mahal niya pa rin ang kanyang anak. Kaya nagsama sila doon ng 17 years doon sa Gosen na ibinigay ng Haring Parao na kanilang tirahan. Kaya si Jacob, inadapt niya yung anak ni Uzi. Ito, chapter 48, verse 1 to 22. No, nanganak na si Uzi. Di ba yung asawa si Potipira, yung binigay sa kanya ni Haring Parao. Kaya si Jose ang naging may-ari ng yung birthright, di ba? Yung birthright na galing sa kay Jacob nito. Kasi yung mga dapat panganay ang magkaroon nito ng birthright. Pero dahil sa kay Jose at paborito sa ng kanyang ama, napunta sa kanya ang birthright. At sang-ayon naman ang kanyang mga kapatid. Ito si Ephraim. Ito yung anak niya, di ba? Si Ephraim tsaka si Manasi. Oh. Ephraim, nabigyan ng malaking basbas o dakilang basbas ang binigay sa kanya. Oh, ito ang hula ni Jacob sa kanya mga anak. Chapter 49, verse 1 to 28. Makikita natin. O si Ruben, sinabihan na hindi siya magkaroon ng binhi na kung ibalik yung mga nangyayari ay hindi sa pamamagitan niya, kundi sa pamamagitan ni Jose. Mapatuloy yung seed of the woman, si Jesus. Yung libingan ni Jacob sa Kanaan yan. Yung ng Makpila. Nalala niyo yung Makpila na sa yung Bible history natin dati? Oh. Sa natandaan natin? Oh. Yung Makpila na ito, yung sa pag-aaral natin, ito yung binili ni Abraham na lupain. Oh, doon dito sila lahat kaya inilibing yung ng Makpila na ito. Ito na ngayon sa modern times. Ito ang Makpila naging museum na oh. Pero dati ito siya yung panahon ni na Jacob, yung Old Testament. Yung yan oh. Yan ang binili na Abraham. At lahat sila, yung mga asawa nila, dyan lahat inilibing. Ngayon, ginawa na nilang parang mausoleo. Ito na ngayon sa moderno na panahon. Isa ito sa Israel na tourist spot na ngayon ito. O dami nang bumibisita diyan. Kasi dahil sa kanyang kwento. Kaya si Simeon at si Levi ay hindi sila binasbasan, kundi sila ay ikinalat
sa buong Israel. Ikinalat sila. Hindi sila nakatanggap ng basbas. Oh. Si Simeon ay sa ganong panahon ay may maliit na siya na sakop o lugar. Oh. Pero nawala niya ito dahil natatalo sila sa mga kalaban. Small territory lang kaya madaling masakop. Kaya nawala niya ito. Kaya sila ay kumalat sa buong lupain ng Israel. Si Levi, hindi ito nakakuha ng teritoryo sa kanyang lugar para sa kanyang mga lahi. Hindi siya binigyan. Ah. Kasi yung nangyari, bakit hindi sila binigyan? Dahil itong kasalanan nila, pinatay nila yung si Kim, naalala nyo? Yung nag-asawa sa kay Dina, dito. Dina, pinatay nila yon na silang dalawa na nagplano. Kaya wala silang teritoryo na ibinigay. Kaya Simeon and Levi against Dina. Pinatay nila itong maging asawa ni Dina. O, asawain sana. Si Kim, haring si Kim yun. Kaya si Judah ay pinili siya na maging isa siya na kung saan ang binhi na ito ay darating. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Si Judah o si Jacob o si Israel. Kasi sa pamamagitan niyo na anak ni Judah, doon lalabas ang binhi. Oh. Hindi na wala siyang kasalanan. Oh. Kundi sa kanyang talagang katapatan. Oh. Kaya siya ang pinili ng Diyos na sa pamamagitan ni Judah o ni Jacob o ni Israel, darating doon ang binhi. Doon lalabas. Hindi na wala siyang kasalanan, kundi dahil sa kanyang katapatan sa paniniwala sa ating Panginoon. No. Kaya naging makapangyarihan siya. Sabi niya, ang ama ng inyong mga anak ay luluhod sa iyo at ikaw ang maging leon. O, o Huda, o Jacob ito, o Israel. Ibalik yung mga ang prey dito parang pagkain nito eh. Yung ibigay mo sa mga hayop. Parang ikaw ang parang ibigay ka, ipain. Pero sabi niya, ibalik yan ang mga bagay na yan sa iyo anak. Ikaw ay magiging tulad ng isang leyon na talagang makapangyarihan. Oh. At ang lahat ay luluhod sa iyo. At ang kanyang maging layonis, itong kanyang asawa dito. At sila ay magpatuloy sa paglago ng bansa ng Israel. Kaya yan si Jacob o si Juda o si Israel. Siyang pinili ng Diyos. Diyan lalabas ang binhi, yung seed of the woman, doon sa Genesis 3:15. Diba? Dudurugin ng sakong ang ulo ng ahas. Kaya dito ang seed of the woman lalabas sa kanyang lahi sa pamamagitan ni Jose. Kaya si Jacob yan. Dahil matapat sa pananampalataya. Kaya ang bawat binhi na ipinangako mula sa kay Judah ay lahat ng mga kalaban nila ay malupig o matatalo nila. Kasi iyan ang promisa sa kanya, yung pangako na mula kay Jacob. Hmm. At saka yung shifter, ang shifter ito parang one kung sa ano yan, baston yan, na may mga jewels yan. Ihawakan niya yan. Hindi aalis yan sa Israel o sa Judah. Sila ang hawak niyan at sila ang maging talagang matalo nila ang mga kalaban.
at yuyuko sa kanila mga paa hanggang sa dumating ang panahon na kung saan ang lahat ng mga nasyon ay maging masunurin. Kasi yan ang nangyayari. Diyan nang manggagaling ang binhi na kung saan ang lahat ng mga bansa, lahat sa mundong ito ay sumunod sa kanya. Pero ang problema ngayon, iilan lang. O kukunti lamang ang makapasok sa masikip at makitid na pintuan. O, dapat lahat na nasyon. Dahil wala silang pagsunod, marami ngayon ang napunta doon sa maluwang na daan. O, Mateo 7, no? 13, 14, mabasa natin. Kaya yan, lahat na kalaban. Yan ang pangako. Lahat na kalaban, sabi niya, pwede niyong daigin o pwede niyong lupigin. O makatalo nila. Takbo mga kalaban. Kaya sila ang naging talagang sinabihan ng Diyos. Kaya kahit hanggang ngayon, di ba? Yung ilang kalaban ng Israel, mga Arab country, hindi nila malupig-lupig dahil maliit lang ang Israel. Yung Egypt, malaki yan. Lalo yung Jordan, yung Syria, Lebanon, mga Palestine, malalaki yan. Kaso ang pangako ng Diyos na lahat na kanilang mga kaaway ay malupig. O minsan sa kanilang pananampalataya na manghihina, minsan tinutulutan din ng Panginoon na malupig din sila ng kaaway. Kaya yung nangyari sa Babylon, di ba? 70 years na nangyari yun. Ang kanilang pakikipaglaban. Kaya yung mga lahat na kalaban, madaig nila. Dahil yan ang pangako doon sa kay Jacob o si Israel o si Juda. Kaya ang pagkamatay ni Jacob at ang paglibing doon sa Makpila. At chapter 49 ng Genesis, verse 29, hanggang chapter 50, verse 14. Ito na ang pagkamatay ni Jacob. Kaya doon sa nilibing sa Makpila, yun ang sabi niya, ilibing niyo ang aking uh, uh, bangkay doon sa Makpila, ibalik niyo sa Kanaan, doon sa ilibing sa Kanaan. Oh. Saka natanggap ni Jose ang papuri sa kanya. At binigyan niya ng pag-asa yung kanya mga kapatid. Kaya sa chapter 50, verse 15 to 21, yun ang mga kwento dyan. Yung uh, yung ang damdamin niya sa kanyang mga kapatid at pinaasa sila, sabi niya, natutulungan niya. Kaya si Jose ang sabi niya, at kung ano mangyari sa aking, kung mamatay siya, ang kanyang buto, yung dadalhin nyo sa Kanaan. Kasi sa Egypt siya eh. Dadalhin nyo sa Kanaan at siya ay namatay sa edad na 110 o 110 taon. Yan ang kanyang buhay. Pero sabi niya sa kanyang mga kapatid, ang aking buto, dadalhin nyo sa uh, Kanaan o doon sa Makpila, yun sa Israel. Hanggang ngayon, na tourist spot yan. Chapter 50 ng Genesis, 21 to 26. Kaya yan, sabi niya. Matay na si Jacob yan. Pag namatay ni Jacob. At saka ito ng pagbalik nila sa Kanaan. Kasi ang buto ni Jose, dinala rin nila doon sa Kanaan. Pero sabi ni Jacob, doon nyo ko ilibing sa Makpila. Yun na ngayon ang binili ni Abraham na ama ng mga ninuno nila. At saka sabi ni Jose, pag namatay ako, dalhin nyo ang aking buto doon sa Kanaan, sa Israel. Kaya ito ang kwento ng nating matunghayan sa gabing ito. Kaya kung anong leksyon na napag-aralan natin dito? Oh.
ang leksyon na pag-aralan natin, get ano kasama ng ugali ng mga kapatid mo, ay kailangan mapagpatawad ka. O, si na lang simple, patayin nila. O dahil sa inggit sila. Tapos ipinagbili nila. Nang ipinagbili sa doon kay Potipar, may nangyayari sa kanya. O, talagang ikinulong sa doon sa kulungan. Kahit na nasa kulungan siya, inalalayan pa rin siya ng Panginoon. Ginawa pa nga sang wardin, di ba? Yan ang napag-aralan natin dito ngayong gabi. Yung mga paghihirap ni Jose na kung saan ay binayayaan ng Diyos na sa pamamagitan sa kanyang lipi o lahi ay lalabas ang ating Panginoong Kristo. Kaya ito na ang end of lesson 18. Kung may mga katanungan kayo dyan o may dagdag, pag-aralan natin yan.